Para po sa may high blood pressure, takot magkaroon ng high blood, may edad, marami nagkaka-high blood po. Tuturo natin ano yung mga pagkain dapat kainin kung may high blood, ano pwede kainin, ano yung mga quote-unquote bad foods o yung mga iiwasan kaya kayo na high blood. So, tingnan muna natin paano malalaman kung may high blood. Siyempre, papacheck tayo ng blood pressure. Pero usually, malalaman nyo na pag inatake kayo ng high blood. Pag matinding high blood talaga, yung iba na stroke, masakit ang ulo, namamanhid, namumula, yung iba pumuputok yung ugat sa mata. Pero yung mga early signs, minsan parang nangangapal lang. Parang makapal lang dito. Parang masama pakiramdam, parang kumakapal ang ulo. Minsan ganun lang mararamdaman, high blood na pala. Ayan, pounding sa chest, malakas ang kabog. Irregular heartbeat, pwede rin yan. Yung iba nanlalabo yung mata. So basically, gusto natin blood pressure below 120/80. Magpapacheck po kayo. Ang cut-off, mga 140/90. So gusto natin mas mababa. Kaya tuturo natin yung mga pagkain dapat kainin, dapat iwasan. Paglampas 140/90, high blood na po yan. Actually, sa ibang kababayan natin, lalo na kung payat lang sila, mga babaeng payat, hindi na nga nila kayang 140/90. Yung iba, 130/90, hilo na sila. So, depende rin yan. Paglampas 180, ang unang numero, o 100 yung pangalawang numero, masyadong mataas na yan. Usually, pinapacheck na sa emergency room. So, ano yung mga good foods muna at medyo quote-unquote bad foods? Tingnan natin na. Siyempre, pinili ko yung mura, affordable, Pinoy at makakain natin. Mga 8 to 10 foods to Number 1, lahat ng green leafy vegetables. Pwede sa high blood, pwede sa sakit sa puso. Merong mga fake news at maling paniniwala kababayan natin. Sasabihin nila, Doc, bawal kumain ng gulay kasi may iron Iron, pampadami ng dugo. Pag maraming dugo, isip nila mga high blood. Mali po. Maganda nga ang gulay, marami siyang iron. Actually, hindi na siyang iron So, pag anemic kasi hindi maganda Pag anemic, maputla, makabog ang dibdib, pwedeng mahilo, pwedeng mag-collapse, di ba? Malakas ang tibok ng puso. So, pag anemic, hindi maganda. So, pag nag-normal ang dugo mo sa iron or sa gulay, magno-normal lang yung hemoglobin mo. Pero hindi ka ma-high blood. Hindi porke kompleto yung dugo mo, yung dami ng dugo, yung CBC, hemoglobin, hindi ibig sabihin high blood. Iba yung high blood. Merong tao anemic pero high blood. Merong tao kompleto yung dugo pero high blood. High blood nasa sikip ng ugat tsaka sa lakas ng bomba. Tsaka yung high blood nakikita sa blood pressure. So hindi po to bawal. So napakaganda nito. Ang bawal yung mga paborito po nyo, yung mga fast food, fried chicken, crispy pata, lechon, matataba, patis, toyo, yun ang bawal. Pero pag gulay, ganitong luto, ayan So, hindi bawal yan. Kung ensalada, paano magiging bawal yan? Yan ang pampahaba ng buhay. Actually, kumakain nito, mas mahaba buhay by 4 to 5 years kumpara sa hindi kumakain nito. Actually, pati cancer risk, bawas 10 to 30% ng cancer pag ito lang kinakain nyo. Ensalada, dinengding. Huwag lang masyado maalat yung isda na ilalagay nyo. So, pwede siya. Kangkong, spinach, kita nyo, ang taas ng vitamin K, vitamin A, 100% daily needs. So, isang tasa lang. Iron niya, 36%. Magnesium, copper, marami pang vitamin B. Anti-stress to B2, B6, anti-stress yan. Parang kumain ka na ng vitamin B. So, ang daming vitamins, ang daming minerals, green leafy. Pwedeng kangkong, alokbati, at iba-iba pang mga talbos. Monggo pwede rin. Monggo kasi high protein Diba? Laging favorite ko ang monggo. So, mali po yung paniniwala na bawal kumain ng monggo pag may arthritis. Kung may gout po kayo, gouty arthritis, pwede naman magmonggo, 1 cup, walang kaso So, ang kalaban lang ng gout, kung may gout man kayo, laman loob, alak, mga bopis, mga karne. Basically, karne. Ang kalaban ng gout Pero ang monggo, pwede po. Yan. Green leafy.
vegetables at gulay pwede rin. Kita nyo, ang daming mga vitamins niya. Kompleto. Vitamin B, folate, at iba pa. Kamote. Low sodium, low cholesterol. Siyempre, gusto natin yan eh. Ay, ang kalaban ng high blood, high sodium eh. So, low sodium, low cholesterol, fat-free, maganda sa puso. Kamote, nilagang kamote. High fiber pa. Diba? Itlog. Diba? Murang-mura, pwede sa atin. Ngayon, controversial yung egg, pero basically ngayon, okay na itlog eh. Ang kalaban mo lang, kung mataas talaga cholesterol mo. Let's say, mataas talaga cholesterol mo, siguro, 3 times a week na lang, o puro karamihan egg white, wag na masyado yung egg yolk. Yun lang. Pero kung di naman mataas cholesterol mo, pwede ka 1 egg every day, so isang linggo, mga 7 itlog yun. O minsan, 2 itlog ka, tapos next day wala, tapos 2 itlog ulit. So, high protein, high iodine, may vitamin B, folate, selenium, at iba pa. Diba? So, nakita nyo, may choline siya para sa utak. May lutein, zeaxanthin para sa mata. May amino acids, napakaganda. Tokwa, tofu, healthy protein, diba? Imbis na, syempre, steak, taba, pork chop, ito na yung source of protein mo. Minsan, maganda yan, source of protein. Sa buto, maraming calcium sa buto. Maganda sa babae, postmenopausal women. Saging, okay din po ang saging. Basta mga prutas na mataas sa potassium. Basta high potassium, maganda sa may high blood. Ito po, napakaganda. So, may tulong po yan. Sardinas. Okay, ang sardinas, isda po yan eh. So, pag sardines, pwede rin. Ang kalaban lang sa sardines, medyo maalat lang siya. Yun lang yung problem natin. Okay? So, ganong karaming protein ang pwede natin kainin? Pwede naman po ito. Ayan o. Itlog, tulad na sinabi ko, healthy protein, isda, tuna, iba't ibang sari-saring isda, chicken breast, pwede rin. O, tokwa, yan ang sinasabi ko, at munggo. Ito po, bawang sibuyas. So, yan ang po pwede. Ang iiwasan natin sa high blood, syempre, yung sobra alat. Okay? Like mga chips, mga junk food, anuhin natin. Okay. Pickled foods. Syempre, pag pickled foods, masyado rin maalat yan eh. Ayan o. So, high salt po to, 900 milligrams. So, ang requirement lang natin per day, mga 2,000 milligrams of salt eh. So, ito, katulad nito, isang bag of chips, baka mga 400, 500 milligrams na. Diba? Instant noodle, diba? Sabi ko, 2,000 milligrams. Ito, 830 milligrams of salt na siya. O, ang alat na niya. O. So, ang alat na niya talaga eh. So, ang ginagawa ko dito, lagi ko ang ginagawa, kalahati lang yung seasoning, yung alat, huwag niyo ubusin yung alat. Kahit uminom kayo ng 3 basong tubig, kumain kayo ng noodles, pareho pa rin. Yung alat na yan, pupunta sa katawan, makakasira ng kidneys. Kahit inuman mo pa ng 3 basong tubig, para hindi masira kidneys natin, bawasan mo yung alat. Ako, tinatapong ko pa yung alat. Eh. Hindi ko na iniinom yung sabaw na maalat. Yung noodles na lang kung talagang gutom kayo. Processed meat, okay, maalat. Pwede kumain, pero wag lang madalas. Ham, bacon, hotdog, corned beef, sausage. So, pag corned beef, syempre maalat na. Wag nyo na dagdagan pa. Okay? So, pwede kumain, wag lang masyado marami. At hindi alam to ng karamihan, ang fast food na fried chicken, super alat. Pag tayo nagluto ng fried chicken, baka 150 milligrams lang of salt. Pero yung ganyang napakasarap na fried chicken, isang malaking chicken breast, magugulat kayo, masyashock kayo. 1,100 milligrams of salt. 50% ng requirement mo nandyan na. Tikman nyo yung fried chicken nyo. Sobrang alat. Yung asin niya nandito, nasa balot, dito sa nakatakip na butter, nasa ilalim. Kaya nga napakasarap eh. Pizza, napakasarap kasi nga alat pala ng pagkagawa. 730 milligrams. May pickles, lahat yan. Napakaalat. So, pwede kumain, pero kung may high blood nga, baka nagtataka kayo, ba't ako naka-high blood? Baka puro to kinakain nyo. Ba't ako naka-high blood? Kasi hidden salt siya eh. Nakatago yung asin eh. Hindi mo lang alam na may asin pala siya.
French bread, pandesal, pwede pa nga eh. French bread, masarap pero may maraming salt nakatago. 400 milligrams. Ito rin, nakatagong salt. Kamatis, pwede. Pero pag ginawa mong ketchup, maalat na siya. Teriyaki sauce, soy sauce, toyo, patis, bagoong, lahat yan. Very salty. Daing. Pag dinaing mo, ginawa mong tuyo. Caffeine, palpitate, lalakas kabog ng dibdib. Alak, pag sobrang alak, hindi maganda sa puso, pwede mag-palpitate. Okay? So, yan yung pinapakita natin na iiwasan. Other tips na bawal sa may high blood, sakit sa puso, pag-iri. Marami na heart attack sa CR, lalo na pag matigas ang dumi. Pag-iri mo, hirap yung puso. Parang hinihingal ka. Marami na heart attack dyan, maalmoranas pa. So, dapat maraming 4 na piece. Pakwan, pears, prune juice, papaya para lumambot ang dumi. Usually, pakwan nakakalambot ang dumi. Pagpuyat, lalo na high blood eh. Okay? Kailangan kompleto sa tulog. Pagpuyat, malakas ang kabog ng dibdib. Kulang sa exercise, magiging overweight, naka-high blood din. Sobrang alak, hindi maganda, pwede mag-irregular heartbeat. Tulad na sinabi ko, salty, fast foods, yung alat ng kalaban dyan. Hindi lang mantika. Siyempre, sigarilyo, nakakabara sa ugat sa puso. Mental health, stress. Maraming kaaway, maraming kinainisan, maraming utang, lahat yan. Mental health and stress, dagdag din sa high blood at sakit sa puso. Mag-isa, walang kasama. Okay, yung lungkot, nakaka-cause ng heart attack. Prone to heart attack. Okay, being overweight. Pag overweight kayo ng 20 pounds, pwede tumaas blood pressure nyo ng 10 to 20 points. So, ito yung mga iiwasan natin at syempre yung mga healthy diet at exercise ang gagawin natin. Sana po nakatulong to. Good foods at bad foods para sa high blood at sakit sa puso. Ingat po palagi.